Kabanata 571. Walang sino man ang umasang maiiwasan ni Leon ang tatlong atake ng isang dakilang mandirigma tulad ni Ruth nang walang kahit kaunting sugat. Sa wakas ay naunawaan nilang hindi dahil sa pagmamalaki o kahangalan na pinayagan niyang umatake ang dalaga, kundi dahil alam niyang kaya niya itong harapin. Naiwasan ni Leon ang lahat ng atake ni Binibining Collins. Ano kaya ang tunay niyang antas ng lakas? Posible kayang nasa larangan din siya ng dakilang mandirigma. Unti-unting nakabawi ang mga manunood mula sa gulat at nagsimulang magtanungan sa isa't isa. Imposible iyan. Nakalaban ko siya kamakailan lamang at nasa tuktok pa lamang siya ng likas na kakayahan. Hindi maaaring umabot na siya sa antas ng mga dakilang mandirigma. Madiing pagtutol ni Jacob. Tama ang sinabi ni Ginoong Lo. Minsan ko na rin siyang nakaharap at hindi naman ganoon kalaki ang kanyang kalamangan sa akin. Nagkataon lamang na mabilis siyang kumilos at nakaiwas sa mga hampas. Hindi yan patunay ng kanyang lakas. Dagdag pa ni Theodore na tila ayaw maniwala sa nakita ng kanyang mga mata. Dahil pareho silang nakalaban si Leon ay inaakala nilang sila ang may pinakamalalim na kaalaman tungkol dito. Kaya naman ang kanilang hinuha ay ang swerte at bilis lamang ang naging dahilan ng tagumpay ng binata. Totoo nga ang kanilang sinasabi. Kung nasa antas na siya ng dakilang mandirigma ay tiyak na kilala na siya sa buong lungsod sa kanyang murang edad. Tama iyan. Sa henerasyong ito ay sina Ruth at Harvey pa lamang ang nakakamit ang antas na iyon. Hindi ito madaling makamit ng sinuman. Sumang-ayon ang karamihan sa mga narinig nila. Dahil alam nilang may kakayahan si Leon na itago ang kanyang tunay na lakas ay naisip nilang ang kanyang tagumpay ay galing lamang sa kanyang galing sa pag-iwas at bilis ng kilos. Ganoon din ang naging palagay ni na Cynthia at ng pamilyang Shear. Nagulat sila na nakayanan ni Leon ang hindi nagawa ni Harvey, ngunit kung bilis lamang ang kanyang sandata ay hindi pa rin ito sapat upang talunin ang dalaga. Hindi pinansin ni Leon ang mga bulungan at mahinahong hinarap si Ruth. Binibining Collins, tapos na ang tatlong pagkakataong ibinigay ko. Nais mo bang ituloy pa ang labanan? Bilang isang maginoo ay ayaw niyang makipaglaban ng tuwiran sa isang dalaga. Matapos ipakita ang kanyang kakayahan ay umaasa siyang susuko na si Ruth at matatapos na ang usapan. Alam ni Leon na hindi niya kayang talunin si Ruth kaya't nais na niyang tapusin ang labanan. Matalino rin naman ang kanyang naging desisyon. Oo nga. Nauubusan na siya ng paraan at mas mabuti nang huminto kaysa mapahiya pa ng husto sa huli. Muli ay napuno ng panghahamak at panunukso ang paligid. Inakala ng lahat na swerte lamang ang naging dahilan ng pag-iwas ni Leon, at ang pagnanais nitong tapusin na ang labanan ay lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala. Matalino ang naging desisyon ni Leon. Bumantong hininga ng ginhawa sina Cynthia at ang buong pamilyang Shear. Kahit tila nasa maayos na kalagayan pa rin ang binata at naipagtanggol ang kanyang dangal, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang umatras. Maaaring pagtawanan siya ng iba, ngunit ang mahalaga ay mailayo siya sa tiyak na panganib. Bakit natatakot ka na ba? Itinaas ni Ruth ang kanyang kilay na puno ng panghahamak. Para sa kanya ay swerte lamang ang naging tagumpay ni Leon at tiyak na hindi ito makakaiwas ng walang hanggan. Sa huli ay tiyak pa ring matatalo ang kalaban. Natatakot, masyado kang nag-iisip ng hindi totoo. Hindi ko lamang nakikita ang karangalan sa pagtalo sa isang dalagang tulad mo. Mapanghamong sagot ni Leon, sino ka sa palagay mo? At ano kung ako ay babae? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng isang babae. Tanggapin mo ito. Sa matinding galit ay hindi na binigyan ng pagkakataong magsalita pa si Leon at mabilis na sumugod si Ruth. Alamin mo ang iyong hangganan. Sumigaw si Leon at sa kanyang galit ay humarap din ng tuwiran ang kalaban. Mabuti, nagniningning ang mga mata ni Ruth. Kung patuloy na iiwas lamang ang gagawin ay mahirap siyang talunin, ngunit dahil pinili nitong harapin ang kanyang lakas ay tiyak na sa sandaling ito ay matatapos na ang labanan. Pinalakas niya ang kanyang kamao na may layuning mapabagsak si Leon sa isang hampas lamang. Tinalikuran na niya ang pag-iwas at hinarap ng tuwiran si Binibining Collins. Tunay na kahangalan. Oo nga, nasa tuktok pa lamang siya ng likas na lakas habang si Ruth ay nasa antas na ng dakilang mandirigma. Tiyak na mapapalipad siya sa isang iglap. Mapang-asar ng ngiti ang iginawad ng mga manunood habang tinitingnan si Leon.
Tiyak silang matatalo ang binata at naiisip na nila ang kahihinatnan nito. Bam! Isang malakas na ugong ang narinig sa buong paligid. Sa pagkagulat ng lahat ay hindi si Leon ang tinangay ng puwersa kundi si Ruth. Napaatras ng ilang hakbang ang dalaga bago makapagpanitili ng balanse. Namutla ang kanyang mukha at dahan daw ang lumuhod sa sahig. Hindi inilabas ni Leon ang buong lakas dahil sa paggalang sa kanyang pagiging babae, ngunit sapat pa rin ito upang maramdaman ni Ruth ang matinding kirot sa kanyang dibdib at pagdaloy ng dugo mula sa gilid ng kanyang mga labi. Natalo si Binibining Collins. Paano ito naging posible? Labis na gulat ang naramdaman nina Jacob, Theodore, at maging ang buong pamilyang Collins. Tumahimik ang buong paligid habang nakatingin ng hindi makapaniwala kay Leon. Kilala ng lahat ang lakas ni Ruth bilang pinakamahusay at pinakamalakas sa kanilang henerasyon na walang kapantay sa buong lungsod. Ngunit sa harap ng kanilang mga mata ay hindi lamang naiwasan ni Leon ang kanyang mga atake kundi nagawa pa itong saktan. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling paningin ay hinding-hindi sila maniniwala sa ganitong pangyayari. Nangako sa pangalan nila sina Ginoong Lo at Ginoong Fields na nasa tuktok pa lamang ng likas na lakas si Leon. Kung natalo ni Leon si Binibining Collins sa isang hampas lamang, ibig sabihin ay nasa antas na rin siya ng dakilang mandirigma. Paano pa mananatili sa mababang antas ang kanyang lakas? Tama, nagduda pa sila noon sa bisa ng mga gamot at nang makatawid si Harvey sa tulong nito ay hindi pa rin naniwala. Ngunit ngayon ay iginigiit pa rin nilang nasa mababang antas lamang si Leon gayong malinaw na nasa antas na ito ng mga dakilang mandirigma. Ano ba ang nais iparating ng dalawang iyan? Pinaglalaroan ba nila tayo? Unti-unting napagtanto ng mga manunood na minaliit nila si Leon at lumingon ng may galit kina Jacob at Theodore. Hindi. Imposible. Ilang araw pa lamang ang nakalipas at nasa tuktok pa lamang siya ng likas na lakas. Paano niya naabot ang ganitong antas ng napakabilis? Namula ang mga mukha ni na Jacob at Theodore at nahirapang magpaliwanag. Hindi nila maunawaan kung paano nakamit ni Leon ang ganitong pagbabago sa maikling panahon lamang. Ano ang nangyayari? Paano siya lumakas ng ganito kabilis? Ito ang tanong sa kanilang isipan habang puno ng pagtataka. Sa gitna ng entablado ay nanatiling matatag si Leon at tumingin kay Ruth na nakaupo pa rin sa sahig. Binibining Collins, natalo ka na. Sumpain ang pangyayaring ito. Hinawakan ni Ruth ang kanyang dibdib at pilit na tumayo habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at hiya. Kilala siya bilang henyo sa pakikipaglaban, at isa sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod. Dahil sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili ay walang sinumang lalaki ang nakapukaw ng kanyang atensyon, maging sina Harvey at Theodore man. Ngunit tinanggihan siya ni Leon sa harap ng lahat, at ngayon ay natalo pa siya sa isang hampas lamang. Pakiramdam niya ay durog na durog ang kanyang dangal at pagkatao. Tumingin siya ng matalim kay Leon ngunit alam niyang wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Naging seryoso at madilim ang mukha ni George at ng buong pamilyang Collins. Dala ni Ruth ang karangalan matapos talunin si Harvey, ngunit hindi nagtagal ang kanilang ligaya. Ang itinuturing nilang pinakamalakas sa kanilang hanay ay natalo ng isang binatang hindi pa kilala ng marami. Lalo na si George ay labis na nabagabag. Akala niya ay sapat na ang galing ni Leon sa paggawa ng mga gamot, ngunit ngayon ay napagtanto niyang higit pa ito sa inaakala nila, at may taglay itong lakas na higit pa kay Ruth. Nakaramdam siya ng pagkabigo at pagkadismaya dahil sa galing ng binata sa lahat ng larangan. Nanatili siyang tahimik at seryoso habang pinapanood ang mga pangyayari. Matapos ang pagkatalo ni Ruth ay tuluyan nang natapos ang labanan. Lumakad si Leon pabalik sa tabi ni Cynthia. Napakagaling. Leon, hindi ko inakalang nasa antas ka na ng mga dakilang mandirigma. Kahit ang henyong tulad ni Ruth ay hindi nakatapat sa iyo. Tunay kang kahanga-hanga. Oo nga, sa murang edad ay nakamit mo na ang ganitong antas ng lakas. Tiyak na malayo pa ang mararating ni Ginoong Wolf. Muli ay napuno ng paghanga at papuri ang paligid habang nakatingin kay Leon na ngayon ay kinikilala na bilang isa sa pinakamalalakas na kabataan sa buong lungsod. Labis din ang tuwa ng buong pamilyang Shear at walang humpay na pinupuri ang lakas ni Leon. Dahil malapit na ang ugnayan ng binata sa kanilang angkan,
Ang kanyang tagumpay laban kay Ruth ay itinuturing din nilang karangalan ng kanilang pamilya. Masyado ninyo akong pinupuri, naging pabor lamang sa akin ang pagkakataon. Mahina hong sagot ni Leon habang nakangiti ng may pagpapakumbaba. Leon, kung maaari, nais kong itanong, nakamit mo ba ang antas ng mga dakilang mandirigma matapos inumin ang gamot na purong lakas? Tanong ni Benedict habang hinahaplos ang kanyang mahabang balbas. Tama ang iyong hinala, sagot ni Leon. Sa katotohanan ay ibang uri ng gamot ang kanyang ginamit, ngunit ang epekto nito ay halos magkatulad, kaya't hindi na niya kinailangang magbigay ng ibang paliwanag. Kaya naman pala, kaya nga iginiit ni na Ginoong Lo at Ginoong Fields na nasa mababang antas pa lamang siya. Sa tulong ng gamot ay nakatawid siya sa mas mataas na antas. Oo nga, si Leon pa ang gumawa ng mga gamot kaya't siya ang unang nakinabang dito. Nang marinig ng lahat ang usapan ay naunawaan na nila ang dahilan ng pagkakamali ni na Jacob at Theodore. Ngunit mayroon pa ring pagdududa sa kanilang isipan. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang malikha ang gamot. At kahit nakatawid si Leon ay inaasahang nasa pareho lamang siyang antas ni Ruth at hindi dapat higit pa rito. Sa kabilang dako ay naisip nila na dahil sa paniniwala sa sinabi ng dalawa ay minaliit ni Ruth ang kanyang kalaban kaya't nahuli siya ng pagkakataon. Sumpain ang pangyayari, bakit hindi ko agad naisip ang ganitong posibilidad? Bulong ni Ruth sa kanyang sarili. Nakaramdam ng pagkabigo ang buong pamilyang Collins. Kung alam lamang sana ni Ruth ang tunay na kalagayan ng lakas ni Leon ay maaaring hindi siya natalo sa labanan. Sa gitna ng mga manunood ay nagsimulang magkaroon ng ibang pananaw. Ano ang ibig sabihin nito? Nagkukunwari lamang si Leon na mahina habang nasa mataas na antas na pala upang linlangin si Binibining Collins. Natalo lamang siya dahil hindi handa. Tama, tuso at mapanlin lang ang taong iyan. Gumagamit ng maruming paraan upang ipahiya ang dalaga. Kung naging patas ang labanan ay tiyak na si Binibining Collins pa rin ang mananaig. Mga sigaw ng mga tagahanga at humahanga kay Ruth. Kahit alam nilang sina Jacob at Theodore ang nagbigay ng maling impormasyon, mas pinili nilang isisi ang lahat kay Leon at ituring itong walang dangal. Ganyan na nga ang takbo ng mga bagay. Mahinang bulong ni Leon sa kanyang sarili. Alam niyang ang pagtalo sa dalaga ay magdadala lamang ng mas maraming salita at pagkamuhi, at tama ang kanyang hinala. Bukod dito, marami ring naiinggit sa kanya dahil sa pagtanggi niya sa alok ng pamilyang Collins at sa atensyon na natatanggap niya mula sa mga kilalang dalaga. Leon, huwag mo nang pansinin ang mga iyan. Naiinggit lamang sila sa iyong galing. Pagpapakalma ni Cynthia sa tabi niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 575. Mapang-asar na sumanghal si Cynthia, hindi nasisiyahan sa mga taong pilit na isinisisi ang lahat kay Leon. Ngunit alam niyang mas mabuting huwag na lamang makipagtalo sa harap ng maraming tao. Magsisimula na ngayon ang pagbebenta ng mga gamot na purong lakas ng Scythian Group. Hindi pinansin ni Leon ang mga bulungan at ibinaling ang atensyon sa nakatakdang gawain. Sa wakas, nakamit ni na Leon at Harvey ang antas ng mga dakilang mandirigma sa tulong ng gamot na ito, kaya't siguradong epektibo ito. Sayang naman at limitado lamang ang supply at hindi makukuha ng lahat. Sino kaya ang magkakaroon ng pagkakataong mabili ang mga ito? Muli ay bumalik ang tuwa at pag-asa ng mga manunood habang nakatuon ang kanilang pansin sa mga gamot. Sandali lang, sumigaw si Walter at humakbang palabas sa gitna ng mga tao. Ginoong Fields, mayroon ba kayong nais sabihin? Seryosong tanong ni Leon. Dahil alam niyang naging kalaban na niya ang pamilyang Fields ay agad niyang nahulaan na may masamang balak ang matanda. Leon Wolf, sinaktan mo ang aking apo na si Theodore at ngayon ay pananagutin kita sa iyong ginawa. Mapanghamong wika ni Walter. Tinanggihan ni Leon ang alok ng pamilyang Young at Collins, at ang pagpili niyang makipagtulungan sa mga Shear ay lalong nagpagalit kay Walter. Nais niyang sirain ang pagtitipon upang mabigo ang mga plano ni na Leon at ng pamilyang Shear. Panagutin ako, Ginoong Fields, si Theodore ang unang lumusab sa akin. Napilitan lamang akong ipagtanggol ang aking sarili at ang kanyang pagkakasugat ay bunga ng kanyang sariling gawa. Paano pa ito magiging kasalanan ko? Pagtatanggol ni Leon, wala akong pakialam.
Ang tanging alam ko ay sinaktan mo ang isang Fields, at walang sinumang makalalayo sa parusa kapag ginawa ito. Kailangan mong bayaran ang iyong kasalanan. Malamig at mariing sagot ni Walter. Tumigil ka na sa iyong mga salita, matandang Walter. Ang alitan ni Leon at Theodore ay sa kanilang dalawa lamang. Nais mo bang abusuhin ang iyong kapangyarihan upang manakot sa mas nakababata? Sumingit si Benedict upang ipagtanggol ang binata. At ano kung gagawin ko iyan? Ang sinumang humahadlang sa pamilyang Fields ay itinuturing naming kaaway. Pananagutin ko siya anuman ang mangyari. Kung kabilang si Leon sa isang makapangyarihang angkan ay maaaring ituring na maliit na bagay lamang ang pangyayari. Ngunit dahil hindi siya kilala at walang malakas na pamilya ay akala ni Walter ay madali niya itong mapapasunod. Matandang Walter, lumalampas ka na sa iyong hangganan. Galit ka lamang dahil mas pinili niyang makipagtulungan sa amin, kaya't pinalalaki mo ang isyu upang makapaglabas ng sama ng loob. Ngunit ipinaalala ko sa iyo, kung haharapin mo si Leon ay kailangan mo ring harapin ang buong pamilyang Shear. Matigas na babala ni Benedict. Sumasang-ayon ako kay Ginoong Shear. Ang labanan ay sa kanilang dalawa lamang at hindi kami mananahimik kung susubukan mong manakit ng hindi makatarungan. Dagdag pa ni Vincent, ang pamilyang Wick ay kasama rin sa panig nila. Sang-ayon din si Bernard. Ikaw, lalong dumilim ang mukha ni Walter nang makita ang dami ng sumuporta kay Leon. Naipakita na ni Leon ang kanyang lakas sa harap ng lahat at dahil nakamit na niya ang antas ng dakilang mandirigma ay hinding-hindi na siya matatalo ni Theodore na nananatili lamang sa tuktok ng likas na lakas. Benedict, ang usaping ito ay sa pagitan lamang ni Leon at ng aming pamilya. Wala itong kinalaman sa inyo. Tiyak ba kayong nais ninyong makialam? Malamig na wika ni Walter. At ano kung makikialam kami? Matapang na sagot ni Benedict. Kung iginigiit ninyo ito ay aatres muna ang pamilyang Fields sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ninyo siya mapoprotektahan magpakailanman. Pagkatapos ng araw na ito ay hindi kami titigil hanggat hindi siya napapahamak. Pahayag ni Walter. Ikaw, lalong naging seryoso at madilim ang naging mukha ni Benedict, Vincent at ng iba pa. Kahit malapit na ang kanilang ugnayan kay Leon ay hindi ito kabilang sa kanilang mga angkan. Dahil sa mga dapat isaalang-alang ay hindi nila maipaglalaban ang binata ng lubos at makipaglaban ng hayagan sa pamilyang Fields. Nagbanta si Walter na papatayin si Leon sa harap ng lahat ng pamilya. Kung patuloy pa silang susuporta ay lalo lamang lalala ang sitwasyon. Ginoong Fields, sa paanong paraan ko naman babayaran ang ginawa ko sa inyong apo? Tanong ni Leon habang nababahala ang kanyang isipan. Sa kasalukuyan ay wala pa siyang sariling hukbo o tagapagtanggol. Kung seryoso ang pamilyang Fields sa kanilang layunin ay mahihirapan siyang makaiwas sa panganib. Nanahimik sina Benedict, Vincent at ang iba pa. Naintindihan nilang handa ng sumunod si Leon sa hiling ni Walter. Sa tulong ng kanilang panig at sa pagkakaroon ng mga saksi mula sa ibang pamilya ay hindi makakahingi ng labis na parusa ang matanda, dahil baka siya pa ang mapahiya. Simple lamang ang hiling. Tatanggap ka ng 3 hampas mula sa akin at mapapatawad na ang iyong kasalanan sa pananakit kay Theodore. Ngunit kung wala kang sapat na tapang o hindi mo kayang tiisin ang lahat ng hampas, ay kailangan mong umalis at huwag nang bumalik pa sa lungsod ng Springfield. Mapanghamong wika ni Walter. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang paalisan si Leon. Kapag nangyari ito ay hindi na makapagtatag ng samahan ng binata sa sinuman at malulutas ang kanilang suliranin sa paraang makabubuti sa kanya. 3 hampas. Matandang Walter, nagbibiro ka ba? Bilang kilalang mandirigma ng mas matandang henerasyon, hindi ka ba natatakot na mapahiya sa paggamit ng lakas sa isang mas bata? Sigaw ni Benedict. Bagamat hindi lubos na labag sa batas ng pakikipaglaban ay hindi rin ito nararapat gawin. Kakapasok pa lamang ni Leon sa antas ng mga dakilang mandirigma at tiyak na hindi niya kayang tiisin ang 3 hampas mula kay Walter. Oo nga, labis na ang iyong hiling. Hindi sinasadya ni Leon ang pananakit kay Theodore sa gitna ng labanan, at hindi naman lubhang napinsala ang kalagayan ng inyong apo. Ito ay karaniwang pangyayari lamang sa ganitong uri ng pagtutunggalyan. Kung hindi nasisiyahan ng pamilyang Fields ay maaari naman silang magpadala ng kalabang kasing edad ni Leon upang harapin siya sa patas na labanan. Muli ay nagkagulo ang mga manunood.
May mga hindi nasusulat ngunit sinusunod na alituntunin sa mundo ng pakikipaglaban, at ang pananakot sa mga mahihina ay laging kinokondena. Magkaiba ng dalawang henerasyon si Walter kay Leon kaya't hindi nakapagtataka na kinundena siya ng lahat sa kanyang ipinakitang pag-uugali. Lalong dumilim ang mukha ng matanda sa mga naririnig na panghahamak mula sa paligid. Ang mga makapangyarihang pamilya ay laging nag-iingat sa kanilang pangalan at dangal. Kahit na labis na nagnanais si Walter na mapuksa si Leon ay hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang magiging epekto ng kanyang mga kilos sa reputasyon ng kanilang angkan. Ganito na lamang Leon, magpapadala ako ng isang miyembro ng ikalawang henerasyon ng pamilyang Fields upang makipaglaban sa iyo. Kung mapipigilan mo ang tatlong atake na gagawin niya ay kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Ngunit kung hindi mo ito magagawa ay kailangan mong umalis ng tuluyan sa lungsod na ito. Nagpasya si Walter na magbigay ng mas katanggap-tanggap na kondisyon. Miyembro ng ikalawang henerasyon, nagniningning ang mga mata ni Leon. Si Walter ay kabilang sa mga pinakamalalakas na mandirigma sa kanilang panahon at umabot na sa antas ng tuktok ng kapangyarihan o higit pa kaya't tiyak na hindi kayang tiisin ni Leon ang tatlong hampas mula sa kanya. Ngunit may pag-asa siyang makalaban kung ang kalaban ay mula sa ikalawang henerasyon. Kahit hindi tiyak ni Leon ang tiyak na lakas ng mga ito ay nakita na niya ang kakayahan ni Gilbert. Si Gilbert ang pinuno ng ikalawang henerasyon ng pamilyang Young at umabot na sa antas ng mas mataas na kapangyarihan. Kung aakalang nasa parehong antas din ang mga miyembro ng pamilyang Fields ay may kumpiyansa si Leon na makakayanan ang tatlong hampas. Ngunit kung ang kalaban ay nasa antas ng tuktok ng kapangyarihan ay halos wala na siyang pag-asang makaligtas. Nag-alinlangan siya at pinag-isipan kung nararapat bang isugal ang kanyang buhay. Haron, lumapit ka. Lumingon si Walter sa kanyang likuran at sinenyasan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga matang tila agila upang humakbang palabas sa gitna ng mga tao. Leon, si Haron ay hindi man direktang inapo ng aming pamilya, ngunit kabilang pa rin sa ikalawang henerasyon. Naniniwala akong hindi labis ang hiling na harapin mo siya. Wika ni Walter habang tumitingin kina Benedict at sa iba pa upang masiguro na hindi na sila tatutol. Sadyang hindi niya pinili ang pinakamalakas sa mga direktang inapo upang walang mabigat na dahilan ang mga kalabang pamilya upang tumutol. Mukhang makatarungan ang kondisyon, hindi ito labis na hinihingi. Nasa sa huli si Leon kung kayang tiisin ang tatlong hampas. Tumanggaw-tango ang mga manunood bilang pagsang-ayon. Mabuti, sagot ni Leon na nakaramdam ng ginhawa at kumpiyansa dahil hindi ang pinakamalakas ang ipinadala. Ginoong Leon, huwag po kayong magpadala sa kanyang mga salita. Maaaring hindi direktang inapo si Haron ngunit umabot na siya sa antas ng katamtamang kapangyarihan, at ilang taon na ang nakalipas. Siya ang itinuturing na pinakamahusay sa mga hindi direktang miyembro ng pamilya. Ang mga pamilyang Shear at Fields ay matagal nang magkaribal, kaya't walang sinumang higit na nakakakilala sa lakas ng kalaban kundi sila. Leon, tama ang sinabi ni Harvey. Huwag kang pumayag sa kondisyong ito. Sabihin mo sa kanila na magpadala ng ibang kalaban. Mariing paalala ni Benedict habang tumitingin ng may pagbabala sa binata. Gayunpaman ay lalo pang natuwa si Leon nang malaman ang tunay na antas ng lakas ni Haron. Inaakala niyang pipili si Walter ng isang nasa antas ng mas mataas na kapangyarihan ngunit sa kanyang pagtataka ay dahil sa labis na pagmamalaki ay pinili lamang nito ang isang mandirigma na nasa antas ng katamtamang kapangyarihan. Si Leon ay nasa yugto ng matibay na pundasyon at kayang-kaya na harapin at pigilan ang tatlong atake mula sa isang may ganitong antas ng lakas, kaya't walang dahilan upang tanggihan ang alok na ito. Sige, tatanggapin ko ang hamon. Sadyang nagpakita pa siya ng pag-aalinlangan bago sumang-ayon na tila nagdadalawang isip lamang upang hindi mahalata ang kanyang tunay na kalooban. Kinailangan niyang mag-ingat upang hindi makita ni Walter ang kanyang tuwa dahil baka palitan pa nito ang kalaban ng mas malakas. Ano ang iyong sinasabi? Sabay na nasambit ni Harvey at Benedict habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Nalito si Benedict dahil binalaan na niya si Leon. Ngunit tila hindi ito nakinig at tinanggap pa rin ang kondisyon ng pamilyang Fields. Leon, huwag kang magmadali sa iyong desisyon. Ang usaping ito ay mabilis na pagsingit ni Benedict. Alam niya ang kakayahan ng pamilyang Fields at kung hindi makayanan ni Leon ang tatlong hampas ay tiyak na mapipilitan itong umalis sa lungsod.
Mawawala ang kanilang pakikipagtulungan at masasayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Benedict, pumayag na si Leon, kaya't bakit ka pa nakikialam? Ang usaping ito ay sa amin lamang at walang kinalaman ng pamilyang Shear. Tigilan mo na ang iyong pakikialam. Sigaw ni Walter upang putulin ang sasabihin ng matanda dahil natatakot siyang baka baguhin pa nito ang isip ni Leon. Ikaw, tumahimik na lamang si Benedict habang lalong dumidilim ang kanyang mukha. Dahil tinanggap na ni Leon ang hamon sa harap ng maraming saksi ay hindi na nararapat para sa kanya ang makialam pa. Haron, makinig kang mabuti. Tinawag ni Walter ang kanyang tauhan at bamulong ng may masamang balak. Siguraduhin mong wasakin ang mga braso ni Leon sa mga susunod na hampas. Tandaan mo, hindi lamang dapat maalis sa kinalalagyan ang mga ito, kundi nais kong tuluyan itong mawalan ng kakayahang gumalaw. Makikita natin kung paano pa siya makagagawa ng mga gamot para sa mga Shear kung wala ng silbi ang kanyang mga kamay. Matapos ang mga pangyayari ay alam na ng lahat na umakyat si Leon mula sa tuktok ng likas na lakas patungo sa antas ng panimulang kapangyarihan matapos uminom ng gamot. Dahil si Haron ay nasa antas ng katamtamang kapangyarihan at malapit nang umabot sa mas mataas na antas, ay hindi magiging mahirap para sa kanya na wasakin ang mga braso ni Leon. Kapag nasira ng tuluyan ang kakayahan ng binata ay hindi na ito makapagtatag ng samahan, kahit pamakayanan niya ang 3 hampas. Sa ganitong paraan ay malulutas ng pamilyang Fields ang kanilang layunin. Opo, Ginoong Walter, huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin. Pinaningkit ni Haron ang kanyang mga mata at tumango bago humakbang ng matatag papunta sa gitna ng entablado. Nakaharap na ngayon sina Leon at Haron habang ang mga manunood ay nagbubulungan sa isa't isa. Sa palagay ninyo makakaligtas kaya si Leon sa hamong ito? Posible naman. Tila mahusay siya sa pag-iwas at paggamit ng kanyang lakas, kaya kung gagawin niya ang lahat ay baka makayanan niya. Mahirap itong mangyari. Kakapasok pa lamang niya sa antas ng mga dakilang mandirigma, habang ang kanyang kalaban ay isa sa pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Oo, sa palagay ko ay hindi rin ito mangyayari. Mas mabuti pa sigurong aminin na lamang ni Leon ang kanyang pagkatalo at umalis na agad. Kung magpapatuloy pa ay tiyak na mabibigo rin siya at baka masugitan pa ng malubha. Parang kusang inihahandog niya ang sarili sa kapahamakan. Nagpalitan ng kuro-kuro ang lahat at tila walang sinumang naniniwalang may pag-asa si Leon maliban na lamang kung may mangyaring himala. May nais bang tumaya sa labanang ito? Tataya ako na hindi makakayanan ni Leon ang 3 hampas. Tataya ko ay hindi lamang niya ito matatagalan kundi masusugatan pa siya ng malubha. Hindi ba ito halata? Kung hindi niya kayang tiisin ang bawat hampas ay tiyak na masasaktan siya sa bawat pagtatangka. Dapat siyang wasakin ni Haron ng tuluyan at nararapat lamang ito sa kanya. Marami sa mga kabataan ang may sama ng loob kay Leon dahil sa Athens yung natatanggap nito mula sa 4 na pinakamagagandang dalaga, at dahil sa pagkatalo nito kay Ruth kanina. Nagsimula ang ilan na tumaya sa kahihinatnan ng labanan dahil galing sila sa mayayamang pamilya, at hindi nababahala sa halagang ibibigay. Mga walang hiya, sa galit ay lumapit si Fane at ibinagsak ang isang tseke sa ibabaw ng mesa. Tataya ako ng 1.2 milyon na kayang tiisin ni Ginoong Wolf ang 3 hampas mula kay Haron. Alam niyang hindi tiyak ang tagumpay ng binata, ngunit naniniwala siya rito. Dahil tinanggap ni Leon ang hamon ay maaaring mayroon itong sariling paraan upang magtagumpay. Kahit matalo man siya ay walang malaking halaga ang nasabing halaga para sa kanya. Tunay na walang pag-iisip, bulong ni Snow na may pagkadismaya. Akala niya ay pupunta ang kanyang kapatid upang makipagtalo sa mga nagsasalita ng masama, ngunit sa halip ay sumali pa ito sa pagtaya. Samantala sa gitna ng entablado, batang may lakas ng loob na humarap sa pamilyang Fields. Ito na ang magiging wakas ng iyong buhay. Tinitigan ni Haron si Leon ng may lamig at walang pag-aalinlangan dahil alam niyang kakapasok pa lamang nito sa antas ng panimulang kapangyarihan. Upang maisakatuparan ang ipinagkatiwala sa kanya ay itinipon niya ang kanyang lakas sa kanyang palad at naghintay ng tamang pagkakataong umatake. Huwag kang masyadong magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Ngumiti si Leon habang nag-iisip kung mananatili ba siyang mahinahon o ilalabas ang buong lakas sa pagharap sa kalaban.
Kung nais niyang huwag mapansin ang kanyang tunay na galing ay maaari niyang ipakita na halos hindi niya kayang tiisin ang mga hampas upang matapos ang alitan. Ngunit kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang taglay kasama ang lakas mula sa sining ng pantas at ang kanyang antas sa pakikipaglaban ay maaari pa niyang talunin si Haron. Ang pagkapanalo laban sa isang tulad ni Haron ay magbibigay ng karangalan at makatutulong kung balak niyang bumuo ng sariling pangkat ng mga mandirigma. Ngunit sa kabilang banda ay lalo nitong ipapahiya ang pamilyang Fields at lalong magpapalalim ng alitan sa pagitan nila. Hindi matalinong desisyon ang gawing kaaway ang isang makapangyarihang pamilya. Tanggapin mo ito. Habang tila nag-iisip pa si Leon ay biglang sumugod si Haron ng walang babala at may matinding bilis. Pinaningkit ni Leon ang kanyang mga mata nang maramdaman ang masamang hangin na papalapit. Agad niyang napagtanto ang layunin ng kalaban at sa halip na umilag ay hinarap niya ito ng tuwiran. Mamatay ka, nagniningning ang mga mata ni Haron. Nag-alala siya na baka umilag lamang si Leon at mabigo siya sa utos ni Walter. Ngunit sa kanyang gulat ay tila naging hangal ang kalaban at piniling harapin ng tuwiran ang kanyang hampas. Kabanata 600. Sa paningin ng lahat ay nasa antas pa lamang ng panimulang kapangyarihan si Leon kaya tiyak na siya ang matatalo sa pagtatagpong ito. Itinipon ni Haron ang buo niyang lakas sa kanyang kamao na may layuning wasakin ang braso ng kalaban. Nagkagulo ang mga manunood sa nakitang kilos ni Leon. Nababaliw na ba siya? Maaaring naiwasan niya ang mga atake ni Haron sa pamamagitan ng kanyang galing, ngunit bakit pa niya ito hinarap ng tuwiran? Nais ba niyang masira ang kanyang sariling braso? Oo, tiyak na mababali ito ng hampas ni Haron. Lahat ay natigilan at tinitigan si Leon na tila nakatingin sa isang taong walang pag-iisip. Ang mga may pag-asa pa kanina ay napagtanto na walang pagkakataong makaligtas ang binata. Ang mga miyembro ng pamilyang Fields ay ngumiti ng may kumpiyansa na tila hawak na nila ang tagumpay. Sa kabilang panig ay nabigla naman ang mga Shear at si Vincent sa desisyon ni Leon na humarap sa halip na umilag. Inihanda na nila ang kanilang lakas upang saklolohan ang binata ngunit huli na ang lahat. Nanatiling kalmado naman ang mga Collins at si Harold habang pinapanood ang takbo ng pangyayari, at umaasang mapapahamak si Leon sa pamamagitan ni Haron. Bam! Isang malakas na ugong ang narinig ng magsagupaan ng kanilang mga kamao. Ang lakas na taglay ni Leon ay sapat sana upang pigilan ang atake ng isang mandirigma na nasa antas ng katamtamang kapangyarihan. Ngunit si Haron ay kabilang sa pinakamalalakas sa kanyang antas at malapit nang umabot sa mas mataas na yugto, kaya't mas matindi ang kanyang lakas na tumagos sa panangga ni Leon at patuloy na humahampas sa kanyang braso. Tunay ngang karapat-dapat sa kanyang kinikilalang lakas. Dumilim ang mukha ni Leon. Kung aatras siya ay maiiwasan niya ang panganib, ngunit mawawalan naman siya ng pagkakataong gumanti agad. Nagpakatatag si Leon at tinanggap ang panganib ng pagkasugat upang muling hamampas. Dahil napigilan na niya ang malaking bahagi ng lakas ni Haron ay wala ng sapat na puwersa upang lubos na makasira ng kanyang braso, kaya't ang pagganti sa kabila ng panganib ang naging pinakamainam na hakbang. Bata, kumanda ka na sa iyong wakas. Mapanghamong wika ni Haron. Nagbanggaan ang lakas ng kanilang unang paghampas ngunit kumpiyansa pa rin si Haron na may natitira pang sapat na puwersa upang wasakin ang braso ni Leon. Ngunit sa kanyang pagtataka ay biglang damaloy ang buong lakas ni Leon na nasa antas ng tuktok ng nakuha na kapangyarihan papunta sa kanyang kamao. Natigilan ang ngiti sa labi ni Haron. Hindi na siya nakaiwas sa oras at nakita lamang ang paparating na lakas na hamampas sa kanyang dibdib. Bam! Muli ay umugang ang buong paligid. Nakaramdam ng matinding hapdi si Leon sa kanyang braso at halos mabasag ang kanyang mga buto ngunit tama ang kanyang hula at hindi ito lubos na nasira. Sa kabilang dako ay tinangay naman ng lakas ni Leon si Haron na bumagsak ng malakas sa sahig. Isang lagutok at pag-ubo ang narinig habang lumalabas ang dugo mula sa bibig ng nasugatang mandirigma.